pagpapaigting ng serbisyong medikal, ipinamahagi ang 124 na Patient Transport Vehicles o PTV sa mga malalayo at liblib na lugar sa Region 8, partikular na sa Leyte. Bukod pa rito, ipinapatupad na rin ang Zero Balance Billing Program sa Tacloban upang matiyak ang abot-kayang presyo at wala nang babayaran pa ang pasyente ng mga pampublikong ospital. Samantala, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health o DOH na zero billing policy ng pamahalaan sa lahat ng DOH accredited hospitals. Ito'y kasunod ng naging kalituhan at reklamo ng mga pasyente sa mahabang pila. Nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa kagawaran matapos ang kanyang naging inspection sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City. Samantala, inaasahan na ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga kawani ng DOH hospitals na tiyaking may sapat na kaalaman ang mga ito tungkol sa proseso upang hindi na mahirapan ang mga pasyente sa pag-avail ng kanilang mga benepisyo. Sa ibang balita, nananawagan si Transport Secretary Vince Dizon sa mga private sector gaya ng Asian Development Bank, Infra-Asia at karatig bansa na tulungan gawing commuter-centric at may ayos ang transport system sa bansa bilang bahagi ng adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon dito, nakita ng Pangulo ang araw-araw na paghihirap ng mga commuter sa public transportation, kaya't nais nitong ibigay ang nararapat at maginhawang pagbiyahe. Dagdag ng kalihim, malaking tulong ito sa mga Pilipinong manggagawa at estudyante na maagang gumigising para makapasok sa kanilang mga trabaho at paaralan. Magkatuwang na nilagdaan ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara at TESDA Secretary Kiko Benitez ang mga data sharing agreement ng mga mag-aaral ng Senior High School Technical Vocational Livelihood o SHS-TVL. Ang data sharing agreement ay makakatulong sa pagpapabilis ng competency assessment at certification ng SHS-TVL graduates. Sa kasunduan ito, magkakaroon ng TESDA ng access sa learners' data galing sa Department of Education Learner Information System. Siniguro naman ng ahensya na ingatan ang datos alinsunod sa data privacy laws para maiwasan ang pagkakamali at mapadali ang proseso ng national certification. Samantala, nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa kumakalat na umanong text scam ukol sa sahod sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD nitong August 17. Ayon sa ahensya, ang sahod ay makukuha lamang sa pamamagitan ng DOLE at Accredited Remittance Center. Mahigpit na paalala ng DOLE, ang anumang mensahe mula sa mga online financial platforms ay hindi kinikilala ng kagawaran at maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE Regional Office o tumawag sa hotline number na naka-flash sa inyong screen. Nagsimula na ngayong Martes ang pag-uusig ng Senado. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project sa bansa. Tungayan ang ulat mula kay Princess Castro. Makaraang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga kontraktor at iba pang kabilang ng mga individual na umano'y sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Inumpisahan na ngayong Martes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa naturang paksa. Sa komiteng pinamumunuan ni Senate Minority Deputy Leader Rodante Marcoleta, dumalo ang ilang mga senador, 8 sa 15 pinangalan ng kontraktor ng Pangulo at ilang mga ahensyang nangangasiwa sa pagpapatayo ng mga proyektong ito. Ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at Metropolitan Manila Development Authority.
Ang investigasyong ito ay alinsunod na rin sa public demand na mapanagot lahat ng kabilang sa palpak, substandard at ghost flood control projects na batay sa mga report at on-site inspection ng Pangulo sa lalawigan ng Bulacan na isa sa mga itinuturing na flood-prone province. Gayon din ang bumigay na dike project sa Oriental Mindoro. Bunsod nito, tiniyak ng mga mambabatas na pagsusumikapan nilang mapalabas ang katotohanan at mapanagot ang sinumang sangkot sa mga proyektong ito. Bukod sa mga senador, kaisa si Dr. Jose Antonio Goytia, Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na naninindigan upang maibulgar ang mga tiwali sa mga pampublikong proyektong ito. Ayon kay Goytia, hindi lang inspeksyon ang ginagawa ng Pangulo, bagkus kaagad niya ring pinaaksyon sa Commission on Audit na magsagawa ng investigasyon sa lahat ng flood control projects upang malaman kung saan napunta ang pera ng bayan. Ang laban na ito anya ng pamahalaan ay laban din ng sambayan ng Pilipino na patuloy lumulubog sa suliraning ito ng bansa. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila. Ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Samantala, sa panig ni Senator Mark Villar, kaniya binigyang diin ang halaga ng pagtutok at pagsunod sa master plan projects ng DPWH na isa sa nakikitang epektibong solusyon para makontrol ang labis na pagbabaha sa flood-prone areas sa bansa. Habang sa isang ambush interview nitong hapon, may pahayag si Senator Kiko Pangilinan. Kasi ngayon, flood control nasa DPWH, irrigation nasa DA, NIA, potable water nasa LOA, MWS, diba? So iba-ibang sangay. Dapat yan matiyak na nasa isang ahensya para mabilis ang kilos at coordinated. Yung pagka magre-release ng dam, water, diba? May repercussion yan sa baha. So dapat nag-uusap, di ba? So yun, yung palagay ko ang strategic solution dito sa flood control at para maliwanag ang accountability and yung water resource management importante. So hopefully with this may mga masasampulan na talaga. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Agarang pagtugon sa food insecurity, agricultural smuggling at iba pang isyu sa mga sektor ng pagkain ang isa sa mga tinutukan ngayon ng mga senador. Ito ay matapos ikabahala ni Senator Kiko Pangilinan ang kasalukuyang estado ng mga magsasaka, partikular ang talamak na smuggling sa mga produktong agrikultural sa bansa. Ilan sa mga mungkahing solusyon ng senador ay ang paglikha ng Komisyon sa Agrikultura at Pagkain, pagsusuri sa Rice Tariffication Law, pagbalik ng pamamahala ng agri-cooperative sa Department of Agriculture, pagpapatupad ng Sagip sa Kaak at marami pang iba. Ilan sa mga nagbigay ng kanilang mungkahi at suporta sa usaping ito ay sina Minority Leader Tito Soto, Senator Raffy Tulfo, Senator Loren Regadla at Senator JV Ejercito. Matapos ang mahabang talakayan sa plenaryo nitong Lunes na pagdesisyonan na siyam na munang senador mula sa majority bloc ang itatalaga sa Commission on Appointments o CA. Ito ay matapos almahan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang inisyal na distribusyong 80-20 o 10 senador mula sa majority at 2 naman mula sa minority na inanunsyo ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa plenaryo. Sa inisyal na CA seats, kabilang dito sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator JV Ejercito, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Raffy Tulfo, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Mark Villar.
Habang pansamantala munang wini-withdraw ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang seat nomination habang wala pang pinal na napagkasunduan tungkol sa magiging basihan ng CA representation. Susunod sa News Force. Brazil nagpamahagi ng tulong para sa mga local exporters na apektado sa taripa ng US. DOF Secretary Recto nananawagan sa mga kongreso na sundin ang patakaran sa pagsasapinal ng pambansang pondo. Myanmar inanunsyo ang unang bahagi ng pangkalahatang eleksyon mula Desyembre. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.